Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tapunan ng patay dito, di ba? Hindi naman. Dito kabila yun. Dito rin eh. Ito ang huling video ni Johnny Claire bago siya namatay. Ngunit ang nakakakilabot, matapos lang ang ilang araw ay dito rin siya natagpuang patay. Ang pagkatuklas. February 13, 2024, isang araw bago ang Valentine's Day, isang labi ng babae ang natagpuan sa gilid ng isang kalsada. Siya ay nakita sa isang kanal sa Quarry Road sa Binangonan, Rizal. Nadaanan ng mga lalaki ang kanyang labi bandang alas 7 ng umaga. Nang lapitan nila ito, kumpirmadong wala ng buhay ang babae. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Johnny Claire Kahilig. Siya ay positibong kinilala ng kanyang live-in partner na si Rosalier Lanon o RJ. Ano ang nangyari at sinapit yun ni Johnny Claire? Sino naman kaya ang may motibo na siya ay patayin? Ang investigasyon. Ayon sa initial na investigasyon, February 12, 2024 pa ng gabi nang iiwan ang labi ng babae sa kalsada. Malaki umano ang posibilidad na doon iniwan ang labi dahil doon ay madilim, wala masyadong dumadaan at walang nakatutok na CCTV lalo na't gabi. Pero sigurado naman ang mga pulis na may hawak na silang CCTV na posibleng makatulong sa pagreresolba ng kaso. Sa salaysay naman ni JR, wala siyang kilalang kaaway ng kanyang kinakasama. Hindi naman sila nag-away na dalawa. February 12, bandang alas 4 ng hapon nang huling nakita ni RJ ang kanyang kinakasamang si Johnny Claire. Ito nga ay matapos siyang paglutuan ng pagkain. Pagkatapos magluto ni Johnny Claire, nagpaalam ang babae kay RJ at sa kanyang anak na pupunta ito sa kabilang bahay kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Dagdag pa ni RJ, makikipag-inuman dapat si Johnny Claire ng gabi na iyon pero hindi sigurado si RJ kung saan ito magpupunta. Ang hindi alam ni RJ, yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang pinakamamahal niyang si Johnny Claire na buhay pa. Sa huli, sinabi ni RJ na pagbabayaran ng taong gumawa kay Johnny Claire ang krimen at hindi ito matatakasan ng sospek. Subalit hindi naman maiwasan ng mga ilang netizens na mapansin ang sugat sa kamay ni RJ at nakita din nilang walang emosyon ito nang siya ay kausapin sa interview. Pinunan din nila na hindi man lang naiyak si RJ matapos mangyari iyon sa kanyang living partner. Si Johnny Claire Kahilig ay 31 years old na nakatira sa Antipolo, Rizal. Isang marketing assistant si Johnny Claire ng isang sikat na motorcycle trading firm. At sila ni RJ ay may dalawang mga anak. Taong 2011 nang makilala ni Johnny Claire si RJ sa isang eskwelahan noon at nang taon din na iyon ay nagsimula ang kanilang relasyon. Ayon pa sa isang post ni Johnny Claire, kahit na napakarami nilang pinagdadaanan ni RJ, inaayos nila ang lahat para sa kanilang pamilyang binubuo. Si RJ naman ay isang motorcycle taxi rider. Makikita sa mga picture na masaya ang pamilya ni Johnny Claire at RJ. May ilan pa nga na nagsasabi na nakakainggit ang relasyon ng dalawa. Minsan lang daw kasi nilang makitang mag-away ang dalawa. Bilang panganay, nagsisilbi ding breadwinner si Johnny Claire. Kahit na napaka-busy niya, nagagawa pa din niyang alagaan ang kanyang mga anak. Minsan naman, hindi nagde-day off si Johnny Claire dahil nangihinayang siya sa sasahuri na ilalaan niya para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kumalat naman sa social media ang isang live video ni Johnny Claire sa isang madilim na lugar. Sa video, tinatanong pa nga ni Johnny Claire kay JR na kung dun ba iniiwan ang taong napapatay. Sumagot naman ang lalaki ng hindi at sinabing sa kabilang lugar iyon. Pero ang kaparehong lugar na ito na kuha ni Johnny Claire ay ang lugar mismo kung saan siya natagpuang wala ng buhay. Labis na nalungkot ang buong pamilya ni Johnny Claire sa nangyari sa kanya, lalo na at may mga naiwan itong mga anak. Naglabas din sila ng sama ng loob sa social media at sumisigaw ng hustisya. Pero makalipas ang ilang araw, tila nag-iba ang ihip ng hangin.
February 15, lumabas ang balita na ang suspect sa pagpatay kay Johnny Claire ay ang mismong kinakasama niyang si RJ. Sa isang extrajudicial confession at sinumpaang salaysay sa Antipolo City Prosecutor's Office, inamin ni RJ kung paano niya nagawa ang krimen. Ang pangyayari. Base sa kwento ni RJ, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Johnny Claire sa loob ng kanilang bahay ng February 12. Gusto na daw kasing makipaghiwalay ng kanyang kinakasama sa kanya, ngunit hindi pumayag si RJ. Dagdag pa dito, nabulag daw si RJ sa matinding selos sa kasamahan sa trabaho ni Johnny Claire. Nagsimula silang magkasakitang dalawa nang biglang hampasin ni RJ si Johnny Claire ng isang bote. Pagkatapos ay unti-unti niyang sinakal ang kanyang kinakasama. Sinabi ng suspect na nabigla lamang siya at hindi niya intensyong patayin ang biktima. Nang bawian na ng buhay si Johnny Claire, isinakay ni RJ sa kotse ang labi nito. Nakunan pa nga ng CCTV ang dilaw na kotseng ginamit ng suspect sa krimen. Maya-maya pa, nakarating na si RJ sa Quarry Road. Doon ay tinapon umano niya ang bangkay ni Johnny Claire sa gilid ng kanal kung saan ito nadiskubre ng February 13. Dagdag pa ni RJ, mabait naman daw si Johnny Claire, pero nang nagsimula itong magtrabaho, nag-iba ang ugali ng babae. Natuto na daw itong magsinungaling at tila nanlalamig kay RJ noon. Dahil dito, pakiramdam ni RJ may ibang lalaki ang kanyang kinakasama. May isang beses din daw na sinabi ni Johnny Claire kay RJ na may overtime sila sa trabaho. Subalit nang puntahan ni RJ si Johnny Claire sa mismong opisina ito, hindi naman daw nagtatrabaho ang babae. Bagkos ay nakikipag-inuman si Johnny Claire sa mga katrabaho nito. Nang kumprontahin ni RJ ang kanyang live-in partner, nagalit pa umano ang babae sa kanya. February 3, bandang alas 8 ng gabi, nagpaalam si Johnny Claire na pupunta lang siya sa bahay ng kanyang mga pinsan. Pero nang silipin ni RJ ang nasabing bahay, wala naman doon si Johnny Claire. Ilang beses tinawagan ni RJ si Johnny Claire pero ni minsan ay hindi ito sumagot. Bandang alas 11 ng gabi, saka daw tumawag si Johnny Claire kay RJ para magpasundo. Muli na naman nagtalo ang mag-live-in partner dahil sa nangyari. Ilang beses pa raw na ulit ang ganong pangyayari kaya tila napuno na si RJ kay Johnny Claire. Inamin naman ni RJ na napakasakit para sa kanya ang nangyari kay Johnny Claire. Malaki daw ang kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa at humihingi siya ng tawad sa pamilya ng kanyang kinakasama. Sa huli, nangingi ng patawad si RJ sa pamilya ni Johnny Claire at sa kanilang mga anak. Ayon naman sa isang kapatid ni Johnny Claire na si Rizel, nung una pa lang na matagpuan na wala ng buhay ang kanyang ate, duda na sila kay RJ. Imposible kasi umano na basta-basta na lang aalis ang kanyang kapatid dahil ang cellphone at wallet niya ay nasa kanilang bahay. Dagdag pa ni Rizel, hindi daw totoong nagsisisi si RJ at hindi sila naniniwala sa pag-iyak nito. Napakasakit para kay Rizel at sa iba pa nilang kapatid na wala na si Johnny Claire. Si Johnny Claire kasi ang tumatayong nanay sa kanila dahil ang nanay nila ay nasa probinsya. Nanawagan sila na sana ay mabulok sa kulungan si RJ sa ginawa niya kay Johnny Claire. Sa pagsuko ni RJ, inaresto siya ng mga pulis, kinasuhan ng murder at ikinulong. February 16, 2024, lumapit ang isa sa mga kapatid na babae ni Johnny Claire na si Girlie sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa salaysay ni Girlie, February 12 ng umaga, naglalaba si Johnny Claire dahil wala siyang pasok ng araw na iyon. Sinabihan pa si Girlie ni Johnny Claire na sabay na silang aalis dahil may kailangan puntahan ang kanyang ate habang si Girlie naman ay papasok ng trabaho. Pero hindi na sila sabay umalis dahil kailangan ng mauna ni Girlie dahil siya ay malilate. Nalaman na lang ni Girlie na bandang alas 4 ng hapon, nagpaalam si Johnny Claire sa iba pa nilang kapatid na aalis at magluluto sa bahay ng kinakasama niyang si RJ. Matapos nito, hindi na daw kumontak muli si Johnny Claire sa kahit sinong kamag-anak nila. Nanghingi naman ng tulong si Girlie sa programa ng senador para maiuwi ang labi ni Johnny Claire sa Negros Occidental.
Nangako naman ang programa na sila ay tutulong sa pamilya ni Johnny Claire. February 20, 2024, lumabas ang balita na nauwi na sa Negros Occidental ang labi ni Johnny Claire. Ayon sa tatay ng biktima na si Juanito, napakasakit na sa tinagal-tagal na hindi umuwi si Johnny Claire ay nakauwi na ito. Yun nga lang ay wala ng buhay. Masama naman ang loob ni Juanito na si RJ pa mismo ang pumatay kay Johnny Claire. Dapat daw ang lalaki ang promoprotekta sa babaeng kanyang minamahal. Hindi alam ni Juanito kung kailan mapapatawad ng kanilang pamilya ang sospek. Sa kasalukuyan, kumugulong pa din ang kaso ni RJ at wala pang lumalabas na hatol para sa kanyang pagpatay sa kinakasama niyang si Johnny Claire. Ang pangalawa naman nating kwento ay nangyari sa Bukidnon. Ang pagkatuklas. March 11, 2023, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang concerned citizen tungkol sa narinig nilang ingay mula sa isang bahay sa Bukidnon. Agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing bahay. Subalit nakasara ang mga pinto kaya nahirapan silang makapasok sa loob. Dahil dito, nagdesisyon ang mga pulis na akyatin na lang ang second floor ng bahay. Nang nakarating sila sa sala, tumambad sa mga otoridad ang isang babaeng nag-aagaw buhay. Sa isang parte naman ng sala ay may isang bata na anak pala ng biktima. Ang biktima ay kinalalang si Kimberly. Agad naman siyang itinakbo sa ospital. Pero sa kasamang palad, dead on arrival sa ospital si Kimberly. Bakit kaya sinapit ni Kimberly ang krimen? Sino naman kaya ang may motibo na siya ay patayin? Ang babaeng natagpuan ay si Kimberly Achas, 22 years old. Si Kimberly ay may isang nakakatandang kapatid na lalaki. High school pa lamang noon si Kimberly nang nakilala nito ang lalaki na si Edson Erap Jamisola, 27 years old. Si Edson ay nakatira din sa lugar kung saan nakatira si Kimberly. Nag-aaral ang babae sa Lakeview Academy at sa tuwing uuwi ito, inaabangan siya ni Edson sa terminal ng bus. Pagkatapos ay ihahatid pa uwi ng lalaki si Kimberly. Taong 2019 nang pinasok si Edson sa isang rehabilitation center sa Batangas dahil sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Pangalawang beses na nga ito dahil bumalik ang lalaki sa kanyang bisyo. Taong 2021 naman nang makalabas na sa center si Edson at muli silang nagkita ni Kimberly sa station ng bus. Makalipas ang ilang linggo, nahulog na ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nagdesisyon na din sina Edson at Kimberly na bumukod na dahil nabuntis na si Kimberly. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Kimberly kahit na mas matanda ng ilang taon si Edson kaysa sa babae. Kahit na buntis noon, ipinagpatuloy pa din ni Kimberly ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong education dahil sa pangarap niyang maging guro balang araw. Si Edson naman ay nagtatrabaho noon sa lechona ng manok. Taong 2022 nang tumira ang mag-live-in partner sa bahay ng mga magulang ni Kimberly. Mabait naman umano si Edson kaya hindi nahirapan ang mga magulang ni Kimberly na tanggapin ang lalaki. Ni minsan nga daw ay hindi nag-aaway ang magkarelasyon na sina Kimberly at Edson. Halos madurog naman ang puso ng mga magulang ni Kimberly dahil sa nangyari sa kanya. Mabuti na lang at ligtas ang anak na babae ng biktima. Ang investigasyon. Nakita ng mga pulis sa bahay ng crime scene ang isang CCTV. Agad nilang kinuha ang kopya nito at laking gulat nila sa natuklasan. Ayon sa nanay ni Edson na pangalanan na lang nating Doray, umamin sa kanya ang kanyang anak na muli siyang bumalik sa kanyang bisyo. 3 araw bago ang krimen, tila tulala ang lalaki kaya iniisip ni Doray na muling ipasok ang kanyang anak sa rehabilitation center. Subalit nang marinig ito ng lalaki, nagalit daw si Edson. Kaya naman inisip na lang ni Doray na obserbuhan muna ang kanyang anak. Dagdag pa ni Doray, tila natatakot si Edson na ibalik na siya sa center kaya dinala nito ang anak nila ni Kimberly sa bahay ng kanyang tito. At sa bahay na ito, dito nga natagpuan ang labi ni Kimberly.
ang pangyayari. Sa pagsasalaysay naman ng tatay ng biktima na si Rodolfo, ng araw ng krimen, pumunta si Kimberly sa bahay ng tito ni Edson para painumin ng gatas ang kanilang anak. Subalit tinamboy si Kimberly ni Edson. Sinabi pa umano ng lalaki na umalis na siya at bumalik na sa eskwelahan. Nagsimulang mag-away ang mag-live-in partner nang ayaw ibigay ni Edson kay Kimberly ang kanyang anak. Dahil dito, tinawagan ni Kimberly ang nanay niyang si Vicinta para tulungan siyang kunin ang bata. Magkasamang pumunta sina Vicinta at Doray sa bahay kung nasaan si Kimberly at Edson. Lahat sila ay nakita na tila nga wala na sa sarili ang lalaki. Pinaalis din ni Edson ang kanyang nanay at ang nanay ni Kimberly sa nasabing bahay. Pagkatapos ay agad na nilak ni Edson ang pinto ng bahay at muli na namang nag-away ang dalawa nang sabihin ni Kimberly na dapat na ibalik sa center ang kanyang kinakasamang si Edson. Doon na umano nagdilim ang paningin ng lalaki at paulit-ulit na sinaktan ang kanyang kinakasama. Bukod doon ay sinaksak din niya ang babae. Wala namang magawa ang nanay ni Kimberly at Vicinta dahil nakakandado ang pinto. Lahat ng pangyayaring ito ay nakunan sa CCTV sa loob ng bahay. Maya-maya pa, tumakas na si Edson sa likod ng bahay. Matapos dalhin sa ospital si Kimberly, agad na hinanap ng mga pulis ang suspect. Makalipas lang ang ilang sandali, nadakip ng mga tao si Edson sa damuhan at ibinigay sa kustodiya ng mga pulis. Nang nasa police station na, hindi na nakilala ni Edson ang mga magulang ni Kimberly at hindi siya sumasagot sa tanong ng mga pulis. Kinasuhan si Edson ng murder at ikinulong. Sumailalim din ang suspect sa mga test. Nang panahon na iyon, hindi naman nakunan ng pahayag ang suspect dahil wala ito sa tamang katinuan. Hiling ni Rodolfo na mabigyan ng hustisya ang kanyang anak na si Kimberly at mabulok sa kulungan si Edson. Ang anak naman ni Kimberly ay nasa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, nakakulong pa rin si Edson at wala pang bumababang hatol para sa pagpatay niya sa kanyang ka-live-in partner. Ano ang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Nakakalungkot ang mga ganitong kwento at madalas nga ang mga asawang lalaki sila pa mismo ang nakapapatay sa kanilang mga asawa o kinakasama. Ikaw, meron ka bang maipapayo sa iba nating manonood para hindi mahantong sa pag-aaway o paghihiwalayan ang isang magkarelasyon? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!